Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, merong tanong sa atin yung isa kong subscriber and ang tanong niya is what is usually asked kapag nag-interview sa broker's interview and employer's interview. So guys, kung ano yung nilagay nyo sa resume nyo, halimbawa, kung ano kasi yung mga nilagay nyo doon, working experience, kung ilan yung inalagaan mo, kung ano yung household chores na ginawa mo doon, kung ano yung background mo, ayan, kung meron kang ibang extra activity, like meron kang nag-training ka ng ganito, ganyan. So, lahat yun is itatanong sa'yo. Kaya be careful sa mga nilalagay nyo sa inyong pag nagpapasa kasi kayo or pag nag-apply kasi kayo as domestic helper dito sa Hong Kong, merong 2 pages na ipapa-fill upan sa'yo. Nandun kung saan ka nag-aral, saan ka nakatira, ilan kayong magkapatid. Nandun lahat kung ano yung religion mo, kilogram mo, height mo. Lahat is nandun yung personal information mo and nandun yung working experience mo as a domestic helper dito sa Pinas. Kung first timer ka, kung sa abroad ka naman, nag-ex-abroad ka, mas madami silang tinatanong kapag ex-abroad kasi mas madaming mga working experience kung ilang taon, ganyan, kung ganyan. Kaya yung mga ex-abroad, ang tagal-tagal nila ma-interview. Ayan, so ang tagal. Inaabot sila ng ilang oras. Sa isang tao lang, umaabot ng halos 30 minutes or, 30 minutes. Ano pa yan? Agency lang yan sa Hong Kong yung mag-i-interview. Hindi pa yan yung employer. Ayan. So, kami na mga first timer, kasi huli kami i-interviewin, hapon na kami. Minsan alas 7 ng gabi na kami nakaka-uwi. And yung iba, buti nga ako alas 7. Yung iba is mas malala pa. Kasi ako, nauna ako kasi meron akong kaibigan or meron akong ka-close doon sa agency and pinasok niya ako or inuna niya ako na papagawa ng video and then kaya nauna akong nakauwi. Yung iba alas 8 na. Lalo pag pamali-mali ka sa video introduction mo or sa video introduction, mas matagal kang matatapos and mas lahat-lahat ng mga staff is matagal din makakauwi. Ayan. So, ano nga ba yung common question na tinatanong? Sa akin kasi, nag-aral ako ng English proficiency 6 months lang. Ang tanong sa akin, bakit domestic helper yung in-applyan ko, meron naman daw akong training, ganun. Sabi ko, yan yung lowest grade ko nung nag-aaral ako, kaya gusto ko siyang i-enhance, gusto ko siyang mas pagalingin pa dun, kasi yan yung pinakamahina ako, yun yung sabi ko. And then, sabi sa akin, may sarili kayong lupa doon sa probinsya kasi nakalagay dito farmer yung parents mo. Sabi ko, opo. Sabi niya, and then why are you applying to go abroad? Sabi ganon. Sabi ko, enough lang yung sinasaka namin para sa pagkain namin pang araw-araw and walang extra doon para sa mga emergency or kung ano mang darating na uno sa buhay. Sabi ko ganon. So, medyo naintindihan naman nila yon and mas, alam nyo guys, pag mahirap tayo, pag mahirap ka, lalo yung mga taga-probinsya, mas kaya nating magtiis kasi iniisip natin, etong pinagdaanan natin ngayon is konti lang to compare sa pinagdaanan natin nung bata tayo. So, ganun yung iniisip ko. Kahit kaya nga dito minsan pag napapagod ako, iniisip ko, hindi, lalaban ako kasi mas mahirap pa dito yung napagdaanan ko dati. Nakapunta kaming bundok, nag-uling doon. So, mas mahirap pa. And iniisip ko dati, kasi nung bata ako, 6 years old, single mom kasi yung mama ko. Hindi siya single mom. 8 kaming magkapatid, pero yung papa ko is hiwalay sila and yung mama ko lang yung tumataguyod sa amin. Kaya, kailangan magsipag ng mama ko extra. And then, halos lahat kaming magkapatid is sinanay na maaga pa lang marunong na sa buhay kasi lahat kami may kanya-kanyang trabaho. So, at the age of 6 years old, marunong na akong magsaing. Age of 7 years old or 10, marunong na akong magluto ng laswa. And, nung time na yon yung mama ko nasa bundok, nag-uling sila. And then, pag ako lang mag-isa sa bahay, iniwan ako, sinama yung bunso namin kasi nga maliit-liit pa siya, pa lang siya, 4 years old, sinama nila sa bundok. So, ako yung naiwan sa bahay. So, iniisip ko kasi marunong naman ako magsaing, so nagsaing ako. And then, iniisip ko, walang ulam. So, ang ginawa ko, naghanap ako sa paligid ng mga gulay-gulay.
So, naghanap ako ng tinangkong, hindi ko lang alam kung alam nyo yun, yung kangkong na medyo maliit, yung parang dahon siya ng kamote, pero hindi siya kamote. Tinangkong tawag dun sa probinsya. And then, naghanap ako ng talong, hinanap ko rin yung isa pa yung beans, hindi ko na alam, makalimutan, basta beans siya, ayan, hinanap ko. And then, nilaga ko muna yung beans kasi nga matigas yun. So, ako lang mag-isa sa bahay, guys, nagluto-luto ako, pero medyo malala lang yung nagawa ko kasi parang mas napadami ata yung lagay ko ng betchin nung time na yun. Pero sabi ng mama ko, pwede na daw. So, nung pag-uwi nila, na-shock sila, may luto na, may ulam, and syempre umuwi sila alas 12 na mahigit ng tanghali. And then yung mama ko, wala na talagang chance. Baka nga magsugba or mag-ihaw na lang ng tuyo. Yun na nga lang yung mabilis gawin kapag nasa probinsya, ihawin yung tuyo and then yun yung ulamin. So, nagulat yung mama ko, pag tingin niya sa kusina, meron ng luto. So, napayakap siya sa akin, hinalikan niya ako sa noo. Ayan, parang, kaya simula nung bata ako, proud na proud yung mama ko sa akin. Kasi yung mga bagay, hindi niya inaakala na nagagawa ko yun without her guidance. Ayan. So, ang layo na nang narating ko, nagchichika lang tayo dito. Naubos ko na yung 6 minutes. So, guys, ayun lang, yung mga tanong kasi, ibabase lang din yun sa kung ano yung nilagay mo doon. Halimbawa, tinanong ako ngayon kung ano yung inalagaan ko, kung newborn, kasi nakalagay doon 3 to 6 years old, 3 and 6 years old, so hindi nakalagay doon na yung exact na date. So sabi ko, 3 years old ako nung dumating ako dyan, and inalagaan ko sila, so pag alis ko, 6 years old na yung bata, sabi kong ganun. So panindigan nyo lang yung mga nilagay nyo na mga nandun sa resume, katulad ng ilan kayong magkapatid, and then bakit kailangan mong pumunta sa abroad, ganun. So, sabi ko doon, kailangan kong pumunta sa abroad kasi para matulungan ko yung pamilya ko, at the same time makaipon din ako because I am not getting younger anymore, sabi kong ganun, and I want to have a good life, or I think I can save before at the age of 30, sabi kong ganun. So, nakadepende lang yan, guys. And then, tatanungin ka rin nila kung may boyfriend ka, ganyan, kung okay lang ba, ganyan. Kaya, kung live-in lang kayo, wag nyo na sabihin na may boyfriend kayo, hahaba lang yung kwento and baka madulas pa or ano pa. Okay na yung sabihin mo lang na wala, para wala na madaming chuchu. And then, ano pa bang tinatanong? Tatanungin lang naman kung okay sa'yo na yung off mo is Saturday, katulad sa akin. Tinanong na ako agad ng amo ko, is it okay to you if your holiday is Saturday? Sabi ko, okay kahit anong araw. Siyempre kapag bago ka dito, hindi mo naman iniisip na mag-off. Pero ngayon parang importante. Mas okay yung Saturday na day off kasi hindi ganun ka-crowded. Pero pag Sunday, ay, siksikan na sa tren, sa Central lalo, nandun lahat ng mga Pilipino, siksikan, and sa mga park maraming tao. So, pag Saturday, medyo konti lang. And marami din namang nag-o-off ng Saturday, especially ako, iba-iba yung nakakasama ko, and ngayon nag-hiking nga kami, naakyat kami ng bundok. Hindi pwedeng mag-swimming ngayon, guys, kasi malamig dito, baka manigas ako. Merong subscriber na nagre-request dyan ng swimming daw. Hindi pwede. Kahit meron akong swimsuit dito, dala ko yung mga swimsuit ko sa Pinas, hindi pwede mag-swimming kasi malamig. Kaya hiking lang, kasi kahit pagpawisan ka, malamig yung hangin, hindi mo maramdaman yung init. Kaya maganda din mag-hiking dito, guys, kasi hindi katulad ng Pinas na basagan talaga ng katawan yung hiking sa Pinas, kasi sanay akong mag-hike sa Pinas, and dito nga mani-mani lang sa akin yung hiking, hindi ako nahihirapan, parang chill-chill lang, kasi naranasan ko na sa Pinas yung pinaka-extreme talaga na hike. Ayan, dito yung hike nila is may mga hagdan, and konti lang yung aakyatin, parang isang bundok lang sa Pinas yung aakyatin. Sa kasi, sa Pinas, yung inaakyat namin, hindi lang isang bundok, sa isang araw, 10 yan, bago namin marating yung pinakatuktok na yun, yung pinakamagandang view. Katulad sa Mount Ulap, ilang bundok yung nadaanan namin, hindi joke yung pinagdadaanan namin. Mount Makiling, diyan, guys, grabing lala yung pinagdaanan ko dyan na hike, yung kahit suko ka na, kahit pagod na yung katawan mo, pero hindi pwede, baka maiwan ka, baka abutin kayo ng dilim. So, nagsimula kami dyan mag-hike alas 5 ng umaga, and then natapos kami alas 4 ng hapon. Hindi pa yun wala pa kaming pahinga. Galing kami ng Batangas, and napunta kami ng Laguna. Ayan, Batangas kami nag-hike, napunta kami ng Laguna, doon kami nababa. Ayan, and delikado siya, guys, merong ahas na nakaharang sa daan, nakakatakot, and meron kaming kasama na merong third eye.
nagsuka siya and sabi niya nga meron nga daw sumusunod sa amin. So, ayun nga, parang nakaka-bother pagka meron kang kasamang may third eye kasi may nakikita siya. And yung Mount Makiling is delikado talaga na bundok yan. And gustong-gusto ko siyang akyatin kasi iniisip ko kung ano yung mas creepy, mas yun yung maganda. And nakita ko nga yung na-landslide doon na bundok. Doon kami dumaan pero bawal siyang picturean kasi shortcut yun na daanan. So, kalahati ng bundok talaga, landslide. Nagkanda tumba-tumbahan talaga lahat. And then, ano pa ba yung mga pinagdaanan ko? Ay, yung chika ko! Ayan, na-miss ko lang kasi yung gantong alive na alive mag-video. Kasi nung nakaraan, hindi ko alam bakit parang hindi ako ganun kasaya nung mag-vlog nung nakaraan. Parang, kaya binabawi ko ngayon. And, ayun lang. Yung mga tinatanong guys is about lang naman sa kung ano yung nakalagay doon sa resume mo. Kaya, galingan nyo na lang and magpa-impress kayo. Tanggalin nyo din yung takot sa inyong isip at pananalita kasi nagwo-worry sila lalo pagka kinakabahan ka na, hindi ka na nakakapag-focus. Kaya ako hindi ako kinakabahan, ng kapal ng mukha ko. Sanay na ako makipag-usap. Kaya ayun, and ano pa ba? So ayun lang. So far, good luck sa inyo and galingan nyo. Meron nga dyan na-interview daw ng employer 5 times na hindi pa rin siya natatanggap. So kailangan lang talaga tiyaga, tiis, antay. Sabi nga ng agency namin, nung bagong pagka-hire namin sa Hong Kong agency, sabi niya, bigyan niyo ako ng 1 month para i-market kayo. Sabi ganun ng agency sa amin. Bigyan niyo ako ng 1 month para i-market kayo. Ayun. So, wala pang 1 month. And nakaalis na, nakakuha na ako ng employer. Parang wala pang 2 weeks, nagka-employer na ako. And para talaga to sa akin, tong employer na to. Kasi pag sa iba guys, baka nabugbog na ako, wala talaga akong alam. And buti na lang kamo, yung amo ko, wala ding alam, pareho kaming dalawa. Kaya nag-explore kaming dalawa. Minsan tatanungin niya ako, and ayun, kaming dalawa, yung desisyon, kaya minsan yung mga desisyon, nakakasama na ako sa mga desisyon nila sa buhay. Halimbawa, sa damit ng bata, pinapapili niya ako kung alin dun yung maganda. 4 kami dito sa bahay, papiliin niya yung tatay, yung anak, tapos uli akong papiliin kung alin. So, minsan yung taste ko and then taste ng tatay is magkapareho. Yung tatay kasi mapasyonista. Itong amo ko, mamanang. Ayan, so manang talaga siya. Kaya minsan hindi sila nagkakasundo sa taste. And ayun lang. So, good luck sa inyo. And sabayan nyo na din ng pray. Pagka para sa inyo talaga yan. So, if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye.